Merry Christmas po sa ating lahat from Beyond Mainstay. Nagsagawa po kami ng ilang interview sa aming mga friends, classmates, and workmates para malaman kung ano nga ba yung opinion nila, bakit sineselebrate natin ang Kapaskuhan. So tara, panoorin muna natin yung isang video dun sa mga na-interview namin. Christmas for me should be celebrated with your family. Dapat kasama mo yung pamilya mo sa Christmas, may handaan, may gift giving. Not only your friends, you can also spend time with your friends. Ganon. Yun ang Christmas for me. So, unang-una, talagang ang point nila is yung sa family, Kuya Kusel. Pero may point, kasi since holiday, talagang maganda mag-spend talaga ng time mo, especially sa mga holidays, kasama yung mga pamilya. Kasi syempre sa busy ba naman natin araw-araw, di ba, sa work, o sa mga students naman, araw-araw sila nasa school. So, once na nabigyan talaga ng time, yung bawat isa ng free time, is maganda talagang mag-celebrate kasama ang pamilya. O di lang din sa pamilya kasi parang nabanggit din sa video is more on sa friends din. Di ba? Parang, kaya nga may mga Christmas party tayo, hindi na nawawala eh. Totoo. Kasi napaka-busy ng December. More Ilang beses ka na ba sumayaw? Kidding aside, maganda naman yung nasabi ni Ate na mag-celebrate ng Christmas together with the family. And yung nasabi mo kanina, sobrang busy ng tao. Diba? Kaliwat ka na ng sale. So, siguro magka-traffic na naman sa EDSA gawa na ng sale ng mga malls. Kumbaga, dahil mas mahaba at mas dikit-dikit yung holidays during December time, talagang mas magandang i-celebrate mo yung Christmas towards the New Year, di ba? Yun yung mas mahabang panahon. Talagang kasama mo pamilya mo, kasama mo yung mga closest na friends mo. Yun din naman sabi sa Psalms 133 verse 1 na nakalagay na how good and pleasant it is when God's people live together in unity. No? Kasi yun talaga yung time ng pagkakaisa ng isang buong pamilya na time na yun na nagkakasama-sama, kumain ng sama-sama, magbigay ng sa bawat isa, di ba? Kumbaga, it's yung Christmas kasi sa marami talaga is about love, di ba? So, yun yung naging siguro basis din nila. Yes. It's a biblical na talagang mas magandang magkakasama-sama talaga ang pamilya. Cultural na din kasi siya eh, na talagang nakasanayan na rin natin. Totoo. Parang sa buong mundo, ganun din naman ang ginagawa talaga nila. More sa Pilipinas ng, masaya lang talaga dito sa Pilipinas. Only in the Philippines. Kaya excited siyang Christmas. Sa buong mundo, the Philippines, sineselebrate natin yung longest Christmas celebration. Pag umapak yung September 1, diba? Sa Pilipino, start na ng Christmas yun. Okay? Baka sumilip na si Jose Marichan. Diba? Actually, yun yung maganda sa Filipino culture na kahit hindi Christmas, talagang nag-i-spend yung bawat isa sa family day. Hindi man family day, talagang araw-araw talaga silang magkakasama. Yun yung maganda talaga sa culture ng Philippines. Kaya rin siguro ang haba ng Christmas natin. Mga celebration lang, maabot ng January. Oo, so, isa rin sa reaction video is about giving daw. Sabi ni ate dun sa video is, time daw to give sa regalo, sa mga kaibigan. Sa Isaiah 7:14 ata yun, kuya. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Diba? Isa yun sa pinakamagandang beauty ng Christmas. Yes. Is the fulfillment of the plan of God. No? Yes. Grabe. Actually, Davidic line yan, di ba? Yes. Naka-practice na siya. From David pa lang. Magbalikan natin ang Old Testament. Nag-prophesy na talaga si Lord yun. Kahit sa Psalms. Oo, totoo. Actually, dagdag ko lang.
it goes back pa nga to Genesis eh. Kasi, ako, medyo, kumbaga pag-usaping royalty, parang medyo na, na ano yung tinitigo eh. Parang andyan yung, Yung mas, interest. yes, interest. So, nung binasa ko yung Genesis, di ba, 12 tribes of Israel, mapapansin nyo sa prophecy ni sino yung tatay nila? Jacob. Ay, hindi. Jacob. Jacob. yung prophecy or yung pagbibigay ng blessing ni Jacob, siya yung tatay ng Levita. Ang binigay niyang blessing kay Judah. Si Judah hindi siya yung panganay, pero kay Judah parang wala akong nagkakamali, ang binigay niyang blessing sa kanya papatak yung scepter. Meaning, doon manggagaling yung magiging ruler. Ayan. So, di ba? Si Lord, Lion of Judah. And tapos sabi mo kanina, Davidic line. Kasi nga, si Lord is yung na-prophesy na darating na hari ng mga or hari ng Israel. Diba? Lagi nila tinatanong, asan yung hari ng pinangako? Asan? So, ang ina-expect kasi ng mga tao during that time, talagang literal na hari na ipapanganak. Diba? So, pero they didn't know na yung kingdom pala ni Jesus Christ is not earthly. Diba? The kingdom of our Lord is, kumbaga, heavenly ang ang realm niya. Hindi siya earthly realm. And meron pa isa Okay. na video. Sige. Tara, panoorin na. For me, yung Christmas, wonderful day siya para sa atin. Because sa December 25, birthday siya ni God. Then, dito rin mas nagkakasama-sama yung family. Yan lang. Okay. Family gathering pa yun. Family gathering, pero sabi niya birthday daw nila. Biblical ba? Biblical naman. Pero ang mas magandang malaman natin or makita ng mga audience natin, ng target audience ng BIA is yung importansya ng pagkakapanaan ng ating Pero kasi sa panahon natin ngayon, mas nagpo-focus sila sa celebration. Yes. In fact naman talaga, na-research ko talaga, boys, na possible talaga na hindi December yung talagang pagpanganak ni Lord. And wala naman din na dinisclose sa Bible na 25. Diba? Pero, since ang hilig natin sa celebration, kaya siguro talaga nag-focus na lang ng 25. Pero, based on my research talaga, is around September o October siya. Kasi nga, binis yun sa time ng pagsashepherd ng mga shepherds. Yan. So, sa akin, may mga napapanood din naman ako na videos, may nababasa din ako ng article. December 25, hindi naman talaga siya, kumbaga, in our terms as Christians, hindi naman talaga dogmatic or hindi yan nakapako talaga na December 25. But since andyan na, kumbaga, ilang ibong taon na sineselebrate, pero ang magandang ma-drive natin sa mga audience natin, sa mga manonood ng ating reaction video is hindi naman talaga December 25. Pero ang importante, ipinanganak si Jesus Christ and a promise fulfilled. Parang ano lang ako, gaan lang ako sa September, October. Parang meron ko bang na-research about yun. Bakit September, October pa? Totally yung kami ng pinanganak ni Christ. Pinanganak siya nung time na yun, kasi parang yun yung time kung paano magpastol. Parang yun yung time ng pagpapastol ng mga shepherd nung time na yun. Kasi di ba kung December, parang may na-research ako, malamig na panahon yun. Oo nga, malamig. Paano yun? Sabi nila December. Kasi kung malamig yun, parang kung
kung titignan mo yung panahon, kung malamig ka sa labas pinanganak yung baby, sasabsaban pa, Patay sa... wala yun. Hamog talagang abot mo. May point ka talaga. Di ba kaya parang sabi ko, kung magiging December yung pagpanganak ni Christ, wala, nanigas na sila doon. Lamig. Kawawa naman siguro. Okay, parang kumbaga kung yung view ba ng bilang tao, kumbaga sa health ba, parang hindi talaga realistic na maging December. Para sa view ko ha, para sa akin. Well, actually kasi kaya rin naman hindi ako rin ganon ka-in na December yung birth month ni Christ is that may na-research din ako na since yung December 25 kasi is paganistic siya. View siya talaga ng pagan. Kumbaga, inabsorb lang siya ng Roman Catholic na December, which is ang pangit nung inabsorb nila sa research ko. Since ang December 25 is the time that the pagans celebrate the Son of God. And yung si Son of God na yun is si Son of God Horus. Okay. Where kung saan na nagsasacrifice sila ng babies. Okay. Yun nga yung nilalabanan sa Old Testament eh. Yung mga nag-worship sa iba't ibang God at nagsasacrifice ng tao. And yun pa yung inadapt natin na culture na December 25 which is sacrificing of the baby. Tsaka kung makikita mo, kung sa perspective na yun, di ba, mag-offer sila ng 25, saan nila kukunin ng baby? Yeah. 9 months before, kung sinaselebrate din natin, Easter. Di ba? Mhm. Easter, kaya nga may itlog eh. Di ba? Naghahanap ng itlog. Kasi, ano yun eh, celebration naman siya ng God of War and Fertility. Siya si God of Easter. Okay. So, sa time ng 9 months before, ang mga tao, ang pangit man ng word, di ba? Mhm. Nag-orgy or nag-sex kasi Yes. nasa-celebrate sila ng fertility. Yeah. And yun yung process nila to prepare to offer to Son of God. So from Easter, God of Son pala. God of Son. yes, from Easter up to December, December, 9 months. 9 months, ipapanganak. Kaya panganak, ngayon, pag pinanganak siya, i-offer na siya sa God of Son. So parang sabi ko, bakit pag ito yung na-adapt nating paganistic view na time na parang Mhm. hindi naman siya ganun kaganda para i-celebrate. Though, since naging culture ng bawat isa, pinapaganda na lang natin yung term. Diba? Somewhat parang gano'n na nga, pinapaganda na lang. Kasi, si Kuya Jose kasi galing sa mga since elementary Catholic school, tapos high school, non-sectarian, pero Catholic din yung may-ari ng school. Nag-college ako, Catholic. Catholic. Ako rin eh. Catholic din ako eh. From that college, Catholic school eh. So, doon ko natutunan na yung Catholic Church, once they, may napasok silang lugar na hindi Kristiyano or hindi Catholic, pag napasok nila yun, kung ano yung kultura na Meron sila. meron dun sa area na, Sinisira. hindi, Sinisira. kumbaga ang word is inculturation. So kung anong culture meron doon, kumbaga i-adapt nila yung faith na dala nila para yung culture doon is ipapasok sa Catholic faith. So kung katulad nung nabanggit mo kanina, kung ganun pala yung view with regards to Son of God, God of Son. God of Son. Kasi pag sinabi, baka mas-interpret eh. So, dun sa pag-celebrate ng God of Son, so parang, makikita natin na, in a way, inadapt ng Catholic Church yung Para mas maging, celebration. siya, nakaka-relate. Yes. Relatable sa bawat isa. Mhm. So, ganun yung nangyayari. Which is, ang hindi naman kagandahan. Di ba, usually, mababasa natin sa Old Testament during
Exodus pa lang. Yes. Di ba? Diba? Kasama sa Ten Commandments yun. Talaga ng idols. Oo. As much as possible. Wala akong Pagka- i-worship na iba kundi Pagka si Lord. may na-conquer ang Israel, di ba? Ang laging inuutos na doon, sirain kung ano man yung Sinasamba nila. Yes. Before mag-deep tayo sa ganyang discussion, kuya, nood pa tayo ng Video. last ba? Last. last video. Okay, sige, panoorin natin. Naiisip ko kapag Christmas, birthday ni Lord. And sa akin, simula nagkaroon ako ng trabaho, hindi maiiwasan o hindi ko maiwasang hindi magbigay kahit sa mga hindi ko kakilala or alam kong less fortunate na kahit papano makakatulong sa kanila. Hindi man ganun kalaki, pero alam ko kahit papano makakatulong sa kanila. At nag-ready ako na bilhan ng mga regalo yung pamilya ko. Pero before, hindi kami masyado nagsa-celebrate. Pero nung bata kami, gigising kami sa umaga para mamasko, ganyan. Or kapag may kamag-anak na papapuntahin kami sa bahay nila, dun makikipasko kami. Yun lang yung naging cycle ng Christmas namin. Usually, New Year lagi ang pinaghahandaan namin. Or ang sa gift giving pa rin. Actually, sabi naman sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow due to change. Which is kung talaga yung pure yung pagbibigay mo without any bad intentions, doon mo talaga makikita na yung cheerful heart mo, giving heart mo, is from the gift of God din naman talaga. And ang ganda rin siguro na napapractice natin sa Philippines yun, sa cultures natin. Kasi parang in a view na dahil meron tayong ganong puso sa bawat isa, is talagang makikita mo na from the beginning, talagang yung root ng mga Pilipino is being Christian. Yes. Actually, ang love, hindi lang naman siya for Christmas. Dapat araw-araw may love. Yes. Ako. Kasi yung Even love giving. na binigay ni Lord sa atin, yun na yun eh. Kasi yung mismo si Lord yun yung love eh. Si Christ mismo. Ang ganda lang talaga din ng verse na talagang in-specify doon na gift is from above. No? Kasi wala tayong kakayanan sa atin Yes. na magbigay kung hindi tayo nabigyan or na-bless talaga ni Lord. Kumbaga, nagbabalik lang tayo kung ano yung ibinigay sa atin. Kasi mas magandang maging blessing ka sa iba. And which is yung view ng ating interviewee na talagang nung pag meron, kasi syempre, di mo naman iwasan pag Christmas, 13 month. Ganyan. Diba, 13 month, 14 month. Gusto ka eh. Oo, parang biglang naglaho. Sabi mo lang. Parang, ewan ko ba eh. Pero I mean, kaya siguro, mas masarap magbigay. Kasi alam mong bless na bless ka ni Lord. Yes. Diba? Iba pa rin talaga pagpapala ng naka-Lord. Parang ano eh, katulad na sabi ko kanina, gift is from above, di ba? So, you really cannot give nang hindi ka naka-receive kayo. And yung mga nasi-share natin, ano yun eh, kumbaga, overflowing kasi pagka nagbigay si Lord. Hindi naman siya para magbigay na sakto lang. Minsan nga eh, laging lagpas talaga. That is why ini-encourage tayo ni Lord na share. You share. Even dun sa dun sa natatanggap nating blessing from listening from the word of the Lord. Yung faith mismo natin, dahil nakilala natin si Jesus Christ, we receive life. And yung life na yun, pagka sinarili mo yun, parang masasakal ka lang din eh. So, kailangan i-share din natin. So, salamat dun sa mga mga na-interview natin. Oo, sobra. Salamat po sa buhay nila at
nagkaroon tayo ng healthy discussion Yun yung pagdating sa kin- Christmas. ganda ng nagkakaroon tayo ng ibang perspective din sa labas. Kung ano yung nagiging tingin nila sa Christmas. Pero gaya nga ng tanong ni Kuya kanina is, ano nga ba Ano nga bang ang Christmas? Ano ba yung purpose? Yan. Diba? Sige na, Christine, ikaw na sumagot. Sige. Siguro para sa akin, ang Christmas talaga is yung napapasok pa rin tayo dun sa kapanganakan ni Christ. Yung salvation na meron tayo. Kumbaga sa Christmas kasi, traditional or culturally, sinaselebrate natin to materially. Lalo sa aspeto ng mundo. Ganun sila mag-celebrate ng Pasko. Pero bilang nakakilala sa Panginoon, iba tayo mag-celebrate eh. Nandun materially, nagbibigayan tayo, may mga Christmas party ng church natin. Pero intentionally, ang motive natin dito is talagang mabigyan ng glory si Lord sa buhay natin while we celebrate. So talagang remembering his, yung kapanganakan, yung ginawa ni Kristo na hindi natin deserve yung buhay na meron tayo. Kung hindi na panganak si Jesus Christ, baka lang tayo sa impyerno na. Yeah. Kaya talagang yung king na pinrophesy ng Old Testament pa lang, up to New Testament, doon nagte-testify na yung salvation na yun ay yung nanggagaling kay Kristo lang. So, yun yung Christmas house. Actually, totoo din naman na actually yung pagiging, yung sinasabi sa interview natin na gift giving, family day, celebration with friends. Actually, if you really have Jesus in your heart, di ba? You can do that every day. Yeah. Kumbaga, that is Agree. Christ-likeness na yun. Na we share love, you respect your parents, di ba? You give to others, di ba? Even wala ka, kayo rin magbigay kasi you have faith, di ba? So, yung mga bagay na yun, mas nai-strengthen lang siguro talaga pagdating ng Christmas month natin, di ba? Pero, gaya nga nasabi mo, Christine, sobrang agree ako doon na ang pinaka-importante sa buwan na to is ma-remember natin kung gaano katalino talaga si Lord and how He fulfilled His plan. Diba? Sa buhay ng bawat isa. Sa Actually, buhay mystery yan na nakatago Sobra. Di ba kumbaga, doon mo makikita yung beauty ng Word of God na etong Word of God na to ay totoo. Kasi, isipin mo, ilan ang nagsulat ng Bible? And lahat ng nagsulat doon, napo-fulfill. Ilan ang fulfilled promises o ilan yung mga fulfilled prophecy na nakikita natin and may proof, di ba? Na may mga ganong nangyari at na-fulfill siya. May mga eyewitnesses tayo. And yun yung gusto ko rin maipakita sa iba't ibang tao na sineselebrate natin to remember yung fulfillment ng plan ni Lord. Ganda rin kita doon, siya. Maraming nagsulat na tao para mabuo yung Bible. Pero ang isang magandang pwede natin mailagdag doon, hindi sila nagko-convert. When we read the Bible, maraming author, no? Sari-saring tao, sari-saring experience, di ba? Pero, yung istorya na isinulat nila leads to one story, and that is the story of the Lord Jesus Christ. No? Makikita natin yung sovereignty ni Lord. Kung anong gustong mangyari ni Lord, yun ang mangyayari. No? Makikita natin yung orchestration ng plano ni Lord. Sobra. Diba? Sobra. From the beginning, si Jesus Christ, siya pala yung nag-create sa atin. Yes. Diba? Diba? Hindi. Kumbaga, baka yung mga manonood ng ating reaction video ngayon, ma-amaze sila. Kasi, hindi lang yung Pasko, hindi lang pala dahil ipinanganak. Pero, makikita niyo po kung paano in-orchestrate ni Lord yung istorya from the beginning sa creation up to the point na pinanganak siya. And then, haabot pa doon sa pinaka
good news na ito palang baby na to na ipinanganak, siya yung magliligtas sa atin. Saan? Sa tunay na kapahamakan. Ano ba yung kapahamakan na sinasabi? Yung pagkaiwalay natin sa Diyos. So, Because of our sins. yes. Di ba? Kung hindi pinanganak si Lord, si Jesus Christ, walang Savior. Hindi mangyayari yung pagkapako sa krus, pagtigis ng kanyang dugo, na maglilinis naman sa ating mga kasalanan. So, guys, napaka-importante po ng Christmas season. Yung lesson, yung meaning ng Christmas. So, sa reaction po na ito, ang gusto po namin i-drive is, ano ba talaga yung meaning, no, nung Christmas? Kasi, sa lahat ng dako ng mundo, ng Pilipinas, no, pag sinabi Christmas, celebration niya. Talagang Christmas party dito, Christmas party doon, kainan dito, kainan. Pero sana sa ating mga Kristiyano, huwag natin makalimutan yung totoong rason, yung totoong lesson kung bakit nagkaroon ng Christmas. So, yun. Maraming salamat sa oras, Kuya Jose at Yes. Ate Leslie. Napakagandang discussion nito. And I hope lahat po ng ating tagapanood, tagapakinig dito sa channel po ng Beyond ay may natutunan po kayo. Kasi ang talagang gusto po namin, matutunan nyo kung ano talaga yung reason kung bakit nagkaroon ng Christmas. So, salamat po sa panonood at God bless po sa inyo. God bless po. So,